Ulit ninyong alalahanin na ang dati nating Pangulo, ang ating pinakamamahal na Tatay Digong, ay mag-isa doon sa dahig. Alam kong napanood ninyong lahat kung paano sinalaula ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang ating saligang batas. Hindi trabaho ng kahit na sinong gobyerno o kahit na sinong administrasyon na gawing mistulang handog ang kapwa natin Pilipino at ialay sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Hindi ganyan ang Pilipino, hindi ganyan ang Pilipinas, at hindi dapat ganyan ang gobyerno. Saan kayo nakakita sarili nating gobyerno inialay ang ating dating Pangulo sa ICC? Yan ay pagsuko ng ating soberanya. Bukas ho ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas. Kanina kausap ko ang ating butihing Mayor Jenny, at naikikwento ko, kahit po kayo, nalalaman ninyo na bago kayo magdemanda at bago tanggapin ng piskalya o ng kahit na anong korte ang inyong demandang nais ihain, hahanapan kayo ng certificate to file action. Ibig sabihin, mismong ating gobyerno ay kinikilala na buhay ang ating justice system. Buhay na buhay sapagkat hihingan ka ng certificate to file action. Ibig sabihin, kinakailangan sumailalim ka sa barangay justice system, yung conciliation and mediation. Pangalawa, pagka ikay hindi nagkasundo sa barangay level ng ating justice system, tsaka ka pa lamang maaaring magtungo sa piskalya o sa korte. Ibig sabihin, bukas ang lahat ng opisina ng ating mga piskal. Bukas ang lahat ng antas ng ating korte. Ang MTC, ang RTC, ang Court of Appeals, ang Sandigan Bayan, ang Ombudsman, ang Court of Tax Appeals, at higit sa lahat, ang ating Korte Suprema. Magkaganoon pa man, ano ang ginawa ng Marcos administration kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Uulitin ko, paulit-ulit kong babanggitin sa inyo. Siya ay ginawang mistulang handog at inialay sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Yan ay pagtalikod sa kapwa natin Pilipino. Yan ay pagtraidor sa ating saligang batas. Yan ay bahagi ng patuloy na pambubudol ng Marcos administration. Huwag sana ninyong pahintulutang magpatuloy. At ganoon din ang ginawa nila, hindi na kontento, patuloy ang pagtangkang pagnanakaw sa posisyon ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam kong alam na alam ninyo na nakabinbin ngayon sa Senado itong huwad na impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino gamit ang AIX, gamit ang AKAP, gamit ang ayuda. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo, ipananakaw pa natin sa mga elitistang mambabatas? Huwag kayong pumayag. At magagawa lamang natin yan ngayong nalalapit na halalan. Tandaan ninyo, lahat ng nagkanulo kay Tatay Digong, tandaan ninyo, lahat ng pumirma dyan sa invalid at unconstitutional impeachment complaint, sisantihin na natin sila sa kanilang mga trabaho.
Uulitin ko, sisantehin na natin lahat ng pumirma sa impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Huwag tayong pumayag. Palitan na natin sila. At lahat ng sumusuporta sa baluktot at tiwaling pamumuno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Paano natin ito malalabanan? Paano natin ito may tutuwid? Ihatid natin bilang gobernadora, bilang ina ng ating probinsya, si Governor Joliet Oy. Huwag tayong magpapatukso sa AKAP at AYIX. Pagka merong namigay ng AKAP at AYIX, ako na ho ang nakikiusap sa inyo. Tanggapin ninyo. Pakiusap. Tanggapin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sa mga yan. Hindi dahil tayo ay mga ingrato, kung hindi dahil pera ninyo yan. Huwag tayong magpasalamat sa kanila dahil pera ninyo yan. At huwag kayong humana sa kanila sapagkat ang binibigay nila sa inyo ay kakarampot. Higit na malaki ang nauuwit na pupunta sa kanilang mga pitaka. Kanya pag tayo ay nakatalikod, pag sila na lang na nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng AKAP sa kanila, ang kakapal ng aming pitaka. Huwag tayong pumayag. At patapos na rin ho ang term ng ating butihing Mayor Jenny. Dito naman sa Villanueva, ipagpatuloy natin ang matiwasay na serbisyo. Ating ihatid muli sa City Hall ang ating ama ng Villanueva, si Mayor Attorney Julio Uy. Ito ho ay mahalaga na ating pinag-uusapan. Ang dami po nating mga kasama dito na mga kandidato rin at opisyal ng iba't ibang local government units. Importante na pag-uusapan natin yung AKAP, yung AYIX. Mahigit din po, mahalagang mapag-usapan natin kung paano sinalaula ng Marcos administration ang ating 2025 national budget. Nagpasa po sila ng 6.326 trillion. 6.326 trillion pesos budget for 2025. At ang naging pundasyon, ang naging basihan ay ang puno ng blankong Bicameral Conference Committee report. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? Atin silang singilin ngayong darating na May 12, 2025 election.